Hi guys! Gagawa nga pala tayo ng puto for today's video. Alam niyo bang super easy lang nitong gawin? Magbibigay lang ako ng super basic na ingredients para hindi tayo masyadong ma-stress sa mga gagastusin. Lalo na kung first time mong gagawa nito. Kaya kung natatakot kang gawin itong puto, huwag ka mag-alala at ako nang bahala sa'yo. Sundin mo lang yung step-by-step process and mga ingredients na gagamitin para iwas palpak. So ayan, gagamit nga pala tayo ng 2 cups of water. Next is 1/4 cup oil. Gagamit din tayo dito ng 1 medium egg and 1 teaspoon vanilla. Need natin gumamit ng vanilla para mawala yung lansa ng itlog. Sunod naman natin itong hahaluin. Next step naman, gagamit tayo ng strainer at sasalain natin yung 2 cups of all-purpose flour. Gagamit tayo ng strainer para if ever ma-insekto or buo-buo yung gagamitin nating harina, is masasala ito at hindi sasama sa ating mixture. Gagamit din tayo dito ng 2 teaspoon ng baking powder. Gagamit din tayo ng 1/2 cup ng powdered milk. Any brand ng powdered milk will do. Sasalain din natin ito. Gagamit din tayo ng 1 cup ng asukal and then 1/4 teaspoon salt. Brown sugar nga lang pala yung ginamit ko. Pero mas maganda sana if gagamit tayo ng white sugar para puti sana yung kakalabasan ng ating puto. So ayan, hahaluin lang natin ito. Pero guys, tandaan nyo na wag nyo itong i-overmix. Once kasi na ma-overmix natin yung ating mixture, papangit yung alsa nito at alam nyo ba yung kutsinta? Magiging ganon yung kakalabasan ng ating puto. Natry ko na kasi yun guys. Hindi ko alam kung ano yung maling process na nagawa ko. Yun pala is na-overmix ko yung paghalo ng mixture. Pag may buo-buo pa kayong napansin, ang gagawin natin is sasalain natin ito ng 2 beses gamit ang strainer hanggang sa maging ganito na yung consistency ng ating mixture. Hindi dapat ito sobrang lapot at hindi din dapat sobrang labnaw. Sunod naman natin itong ito-transfer sa plastic na pichel dahil wala tayong measuring cup. Gagawin natin ito para mas mapadali yung paglalagay ng ating mixture sa ating puto molder. Ang gagamitin nga pala nating puto molder is itong medium size lang. Makakabili kayo nito sa palengke or sa Shopee, meron din. So ayan, sunod na nga tayo maglalagay ng ating mixture sa ating puto molder. Huwag nyo lang pakapunain yung paglalagay dahil aalsa pa ito. So after nga nating maglagay ng mixture sa ating puto molder, sunod naman nating ipipreheat itong ating steamer. Preheat lang natin ito for around 10 minutes. Kung meron kayo yung ordinary steamer, mas maganda sana kasi mas marami kayong mai-steam agad. Same lang din ang process. Sa pag gumukulo na yung tubig, i-low heat nyo lang agad. And then ilalagay na natin yung ating puto molder with puto mixture. Wag na wag nating ididikit yung molder sa ating steamer para hindi ito matuluan ng tubig pag ini-steam na. Wag nyo rin kakalimutan na lagyan ng tela yung mismong takpanan ng steamer. So ayan, i-steam natin ito for around 8 minutes. Pagkatapos nga ng 8 minutes, buksan nyo muna ito at maglalagay tayo ng sliced cheese. Gamit tayo ng cheese para mas maging malinamnam yung ating puto. And then tatakpan natin ulit ito for another 2 minutes. Pwede nga pala kayong gumamit ng kahit anong brand ng cheese. So ayun na nga, after 2 minutes, toothpick test tayo. Pag walang dumikit or sumama sa ating toothpick, meaning luto na ito. Pagkaluto na nga, i-set aside muna natin. At medyo palamigin muna natin ito bago tanggalin sa molder. Sa recipe nga pala na ito, makakagawa tayo ng 30 pieces ng puto. O diba, super dali lang talaga. Alam kong kayang-kaya mo rin gawin to. Kaya kung nag-crave ka at meron ka namang mga ingredients dyan sa bahay nyo, huwag ka na magdalawang isip at itry mo na agad. At pwede mo nga rin tong gawing pang negosyo. So yun guys, don't forget to follow me for more videos. Thank you for watching!